Ito na naman ang isang panibagong mic drop pan sa araw na ito. Bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel, huwag kalilimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong content. Simulan na natin, let's go! Silipin muna natin ang online views ng magkatapat na noontime shows. Ito ay peak concurrent views as of 1:44 PM ng November 25, 2024 ay umabot sa mahigit 90,000 ang nakatutok sa Itbulaga sa kanilang TVJ YouTube channel at halos 30,000 naman sa TV5 Philippines YouTube channel nung mga oras na yon. Ang It's Showtime naman ay nakapagtala ng mahigit tig 70,000 sa kanilang official YouTube channel maging sa ABS-CBN Entertainment habang sa GMA naman ay meron lang mga 18,000 na nanonood. Samantala, kinilala naman ang ilang programa ng Kapatid Network bilang child-friendly and child-sensitive show sa ginanap na Anak TV Awards at recommended para sa mga kabataan at pamilya. Kabilang ang Itbulaga sa mga pinarangalan maging ang Imagination ni Maha Salvador, Good Morning Kapatid, Gabby's Dollhouse, My Little Pony at Top 5 mga kwento ni Mark Logan. Bukod dito, nominado din ang Itbulaga bilang Most Outstanding Variety Show, ganoon din ang iba pang mga kapatid show and personalities sa gaganaping Gawad La Salianeta Awards sa darating na January 27, 2025 sa De La Salle Araneta University sa Quezon City. Ang Gawad La Salianeta isang taunang awarding ceremony para sa mga most outstanding media personalities and shows sa Pilipinas. Ito ay kasabay din ng 79th Foundation Week celebration naturang university. Ilan sa mga kapatid stars, dabarkads at mga programa ng TV5 ang kasali sa taunang prestigious award-giving body na ito. Ilan sa mga nominado nating mga kapatid at dabarkads ay sina Maine Mendoza, Jose Manalo at Wally Bayola, Kiko Estrada, Cedric Juan, Aga Mulak and Family, Paolo Ballesteros, Julius Babaw, Coco Martin, at Cheryl Sosim. Nominado din ang TV5 bilang Best Media Entertainment Producer. Para bumoto, kailangan lang mag-comment sa kanilang Facebook posts at i-share ito gamit ang hashtag na nakikita nyo sa inyong screen. Para mas madali kayo makaboto, available ang mga links ng bawat nominado sa aming official website na naka-flash din sa inyong mga screen. Samantala, pag-usapan naman natin ang recently mga naging feedback tungkol sa inilabas na Christmas Station ID ng TV5. Matatanda ang noong November 18 una natin napanood ang CSID ng Kapatid Network ngayong taon. Ayon sa aming mga nakalap, positibo ang karamihan sa aming mga natanggap na feedback at mainit ang pagtanggap ng mga viewers sa CSID ng 5 dahil nagpakita ito ng kahalagahan ng Pasko lalo na sa pamilya na dapat ay nagsasama-sama tuwing Kapaskuhan. Sinilip ko din ang current views ng video ng CSID ng TV5 at nakita kong nasa kalahati na ito ng views ng GMA Christmas Station ID sa YouTube at Facebook. Narito naman ang ilan sa mga positibong comments na natanggap namin. Napakaganda ng CSID ng TV5. Halos lahat ng mga active kapamilya, kapatid at Viva artists nandito na. Even si Maha kahit wala siyang show ngayon, kasama pa din siya and ang Singing Queens, at Baby Amber kasama din. Extended version pala ito. Ang ganda ng pasok ng batang star sa studio ng Itbulaga sabay kalabit ni Amber at pasok ang buong dabarkads. Congratulations kapatid, kapamilya, kaviva at dabarkads. Yung sa GMA Christmas Station ID maganda din naman, may mga sponsor din naman, pero iba dito sa TV5 mas pinapahalagahan nila yung highlights ng mga naging katuwang nila na sponsor maging sa artist ng kapamilya at kapatid ay dama po ang saya nila. Iba itong TV5, mas emphasize siya at pinag-isipan ng mabuti. Good job TV5! Bilang isang OFW ay nasa sabik na maramdaman ang Paskong Pinoy. Kaya nang mapanood ko itong TV5 Christmas Station ID ay napaluha ako sa gulak dahil ramdam ko at feel ko ang Kapaskuhan dyan sa Pinas. Marami pang mga magagandang reaksyon ang aming natanggap at makikita nyo ito sa aming official website. Ikaw sa tingin mo ka mic drop, ano ang masasabi mo tungkol sa Christmas Station ID ng 5? Comment mo naman sa baba. Samantala, pag-usapan naman natin ang dalawang malungkot na kaganapan sa mundo ng telebisyon ang nakatakdang mangyari. Ayon sa article ng batikang columnist na si Jojo Gabinete. Una, mukhang hindi na matutuloy ang weekly show ng isang popular entertainment personality. Pangalawa, isang araw na lamang mapapanood ang isang daily television program.
Buo na ang konsepto para sa bagong programa na pangungunahan ng sikat na entertainment personality pero nanganganib na hindi na ito mapanood dahil sa mga hindi pagkakaunawaan ng mga sangkot sa produksyon. Mislan at lumalalim na ang mga usapin sa pagitan ng mga may kinalaman sa binubuo na programa ng popular showbiz personality. Kung hindi sila magkakasundo, malaki ang posibilidad na hindi na lamang ituloy ang proyekto na may potensyal na tangkilikin ng manunood. Ang mababa namang ratings ang dahilan kaya pinag-aaralan ng pamunuan ng TV network na ipatupad ang once-a-week telecast ng isang daily show. Habang lumilipas ang araw, lalong sumasadsad ang ratings ng programa. Kung tutuusin ay pwede na itong isara pero maswerte pa rin ang production staff dahil imbes na tuluyan sila na mawalan ng trabaho, binabalak ng management na gawing once-a-week na lamang ang TV show na hindi sinusuportahan ng televiewers at advertisers. May clue na ba kayo kung ano ang dalawang programang ito? Comment lang nyo sa baba. Para sakin siguradong programa ito na hindi na inuulan ng sponsors at advertisers kagaya noong kalakasan nito sa ere. At yan ang kabuuan ng Balitadyakan sa oras na ito. Kung nagustuhan nyo ang ating video for today, mag-like, comment at mag-share. Maraming salamat, until the next video.